So, ayun po. So, for today, continuation po ng mga terms para na-discuss natin last week with Sir Eric Sel. Last week po, diniscuss natin yung capital contribution and yung capital share, no? Kung gaano po ka-important yung mga terms na yan. Yes. So, ngayong tanghali naman po, i-discuss natin ano ba ang net surplus, dividends, at ano ang reserve fund. So, ito po kasing tatlo na ito ay magkakaugnayaan, di ba? Tama. Pagdating po sa financial statement natin. So siguro sir, mas maganda na unahin natin net surplus kasi mula sa net surplus doon mapupunta ang reserve fund at dividend di ba? Oo nga. Parang net surplus and then tsaka i-distribute yun pagdating sa magandang Kumbaga parang ito sir, mga financial terms na to talagang since sabi ko nga last week na sobrang dami kasing financial terms na parang kailangang malaman or magkaroon ng idea ang isang member, sir. No? So ito kasi parang ito talaga yung parang pinaka-essential na malaman ng isang members. Dahil ito yung question na kung magkano yung kinita, di ba? Which yun naman talaga yung mga natin, yun yung ina-expect ng iba sa atin. So either net surplus yan or net deficit. Diba? So sige sir, simulan natin. Ano ba yung net surplus? Okay. Or pwede rin siguro idagdag natin yung net deficit, di ba? Kasi hindi naman po taon-taon ay net surplus ang isang kooperatiba, no? Katulad din po sa atin, di ba? So pwede na dumating yung time na net deficit tayo kasi maraming mga factors na kailangan natin i-consider, di ba? Katulad noong nagkaroon ng pandemic, kung mapapansin natin yung mga cooperatives din doon, di ba? Katulad ng isang kapartner natin na kooperatiba na nagbibigay ng HMO sa atin, nakita natin na malaki yung binaba nung kanilang net surplus or may isang year yata na nagkaroon sila ng net deficit, which is okay, no? Yes. Kasi kasama naman po sa negosyo yung syempre hindi naman araw-araw Pasko, 'di ba? Sa kahit na anong negosyo, so dumadating din yung time na net deficit din ang ating ang isang negosyo. So ang importante doon is tuloy-tuloy tayo. Tama. So sige sir, ano ba yung net surplus or net deficit? Ayun sir, para sa mga kalaman po ng mga members and sa mga viewers natin, no, ang net surplus parang katumbas to sir nung sa mga private corporation, for example, na net income. Diba? So parang ito yung amount ng available amount ng net revenue sa isang business or cooperative after ma-deduct yung mga expenses, taxes, or other operational costs. Okay. So kumbaga parang ito sir yung kita ng isang cooperative na habang patuloy na nagsiserve doon sa mga members, parang makikita doon na nag-generate pa rin ng profit ang isang cooperative or isang business habang sinaserve yung mga members' needs, kumbaga. Oo. So ano na may net? So kumbaga ganito po, no. Halimbawa ang operation ng cooperative ay credit, no. Sabihin natin yung credit operations kasi po tayo ngayon as IPRO na multi-purpose cooperative na, so meron po tayong mga ventures na mga papasukin di ba? Meron po tayong mga joint venture pagdating sa hospital shares in the future, near future, like next week future. Po pwede rin po na doon sa agri. So ang net surplus po or net deficit ay makukuha, di ba? Halimbawa lang po ito, no, sa credit operations, okay? So sa credit operations ng isang kooperatiba, una kasi diyan sir is yung interest income. Di ba? So yun yung gross interest income. Tama. Saan pa kumikita ang co-op pagdating sa credit operation? Nandiyan po yung, syempre yung interest nga, yung mga processing fee. Di ba? Kita rin kasi yun kumbaga parang sa service na pinaprovide natin, no? Yung processing fee, meron tayong konting kita doon sa LRI, di ba? So lahat po ng income na kinita natin mula sa credit operation, pagsasama-samahin yon and then ibabawas mo lahat ng expenses. Yes. Ano yung expenses? Siyempre po, yung mga collector natin, yung manager, yung main administrator ng ating credit operations, di ba? Ano pa ba yung gastos doon? Yung motor rental. Ano pa yung gastos doon? Motor rental. At saka yung iba pa na cost nila. Yung halimbawa, yung opisina. Renta sa opisina, kuryente, tubig, etc. etc. No? So kapag yung income na total natin, ibabawas mo lahat ng expenses. Kapag po merong sumobra, ang tawag po doon ay net surplus. Net surplus. Diba? Pero kapag dumating naman yung time na mas malaki yung gastos natin kaysa doon sa income, ang tawag naman po doon ay
Net deficit. Net deficit. Siyempre, ibabawas mo yung tax. Since tayo po sa co-op ay kinakater lang naman natin ay yung mga miyembro natin, di ba? Hindi naman tayo nagkikater ng outside and hindi pa naman ganun kalaki operations natin. So, tayo po ay kabilang pa dun sa tax-free. Tax-free. Tax-exempt. Hindi tax-free. Tax-exempt. Sabi ni Attorney RB, magkaiba daw ang tax-free at tax-exempt. So, kasama pa po tayo dun sa tax exemption. So, kita minus yung ating expenses at saka natin makukuha yung net surplus or net deficit. Net deficit. Tama. Saka parang ano lang sir, in addition doon, unlike doon sa private corporation, parang ibang meaning ng net surplus sa cooperative no. Dahil parang sa kunwari sa mga private corporation na business, ganyan, ang net surplus parang available na siya agad to distribute doon sa mga shareholders. Tama. Diba? Unlike sa cooperative, parang ito, ginagamit to, pwedeng ipaikot ulit ng cooperative. And then yung iba doon is didistribute sa dividends, sa mga members. And merong mga tinatawag na statutory funds. Yes, na allocation doon sa correct. Sa cooperative business. Correct. Diba? So ano po yan, no? Halimbawa, no, meron na po tayong net surplus. So I hope na malinaw na ala tayong Facebook din natin na kung malinaw yung kanilang Malinaw po ba? Pa-message naman po diyan kung malinaw po yung explanation natin ng net surplus at net deficit para po maka-move forward tayo. Kasi pagdating po sa lahat ng operations ng co-op natin, kapag po tayo ay merong net surplus, halimbawa katulad ng sinabi ni Sir Gian, ang net surplus po ng isang co-op ay hindi po basta-basta yung total nun ay i-distribute na. Meron po kasi tayong tinatawag na reserve fund, no, o yung mga statutory funds. Ito po yung mandate o ito yung requirement ng ating CDA na ibinibigay or requirement po ito ng CDA para po nang sa ganon ay itabi ng kooperatiba para sa iba't ibang pamamaraan, di ba? Meron pong reserve fund, meron pong allocation for optional fund, meron pong community development fund, at meron pong education na fund, no? Para syempre dahil nga ang gusto ng CDA sa mga kooperatiba ay i-educate natin yung mga members natin. So, sige sir. So, halimbawa may net surplus na po tayo. Saan siya mapupunta? Okay, so related dun sir sa next topic natin yung pagdating dun sa reserve fund. Alright. Kumbaga sir, parang in private corporation business, itong reserve fund parang tinatawag itong retained earnings din in connection doon sa Kumbaga parang sir ito yung financial buffer na tinatawag. Nagsaserve ng financial buffer sa isang cooperative business na parang merong magagamit na funds pa rin in case na merong or mga unforeseen na event in the future, like hindi natin naasahan ng mga possible disaster, yun ang pinaka number one, and then parang economic downturns. Kumbaga parang ito magagamit ng isang cooperative din, yung reserve funds na ito na inallocate from net surplus. Makikita doon yung parang pagiging resilience din ng isang cooperative, sir, di ba? Dahil kumbaga doon makakapag-operate pa rin ang isang cooperative gamit itong reserve funds kahit na merong mga difficulties in times of difficulties. So yun. Okay, sige. So parang kumbaga ang reserve fund po, isipin nyo na lang na savings ng co-op yun. Okay? Na parang, syempre, kapag kumita ka na, tayo din naman, di ba? Nagtatabi ka, nagsusubi. So, kumbaga, yung subi ay yung mga reserve fund na yon, no? Ang reserve fund po kasi marami pong allocation niyan, no? Sa mga makikinig po na nandoon kayo sa ibang sa ibang mga kooperatiba, syempre nakalagay po diyan kasi approved yan ng General Assembly na kung saan dadalhin yung mga bagay na yan, no? And halimbawa po merong education na fund, no? Education na fund ang isang kooperatiba. So bahala po ang education committee para mag-isip o yung board na mag-isip kung paano gagastusin yon, no? Pamburakay. Hindi naman. Syempre mga pang po yun, pang tawag dito?
pang mga trainings. Trainings and workshop. Oo, trainings, workshop. O kaya, halimbawa, dito po sa atin sa iPro, since ang mga training po dito ay majority ay online, so yung education fund po na yun, po pwede pong ipangbili ng mga additional na camera, di ba? Or additional na mga mic na ganito, para sa ganun, mas malinaw po ninyong naririnig kung ano po yung sinasabi natin. No? So, yan po ay mga po pwedeng panggalingan o pwedeng doon ipunta yung mga savings po na yon, no? So pag sinabi pong reserve fund, isipin na lang po ninyo na savings yan ng kooperatiba. Nga lang, iba-iba rin po ang rates niyan, no? Normally po, ang rate niyan is 70-30, di ba? Tama. Parang sa net surplus, halimbawa yung total ng net surplus, ang nire-require po is 30% yun yung itatabi. No? So, yun po yung isa. Pero, depende po kung gaano nakatagal yung cooperative. Kasi sabi ng CDA, minsan ang mga cooperatives, lalo yung mga first 5 years ng co-op ay 50-50 daw dapat, di ba? So, kumbaga, kung meron po tayong net surplus, kalahati ng net surplus, yun lang yung dapat itabi. And then yung kalahati, yun lang yung dapat ipamigay as dividendo, no? Or dividend and patronage refund, no? Ayun po. So iba-iba po 'yon sa bawat co-op. Pag sinabi po natin na bakit yung co-op na ganito mas malaki yung yung ina-allocate nila para po doon sa mga dividendo, but yung iPro is 50-50, sabihin na natin. Yun po yung requirement ng CDA. Para po syempre nang sa ganon, kung ikaw, 'di ba, bata ka pa, nagsisimula ka pa, mas magandang mas malaki yung tinatabi mo. So, kumbaga, yun lang naman po yung logic nila doon, no? So, doon po napupunta. Kung mayroong net surplus, syempre, kung net deficit po yan, wala po tayong i-distribute, di ba? Kung ano yung last year, yun lang din. So, kung may net surplus ka, unang-una, dadalhin po yan sa reserve fund, no? Yung ilang porsyento, 30% to 50% man yan. And then, yung susunod na 50 or 70%, saan sir siya napupunta? Sa mga other funds na statutory. Okay. Like yung sa nabanggit mo kanina sir, yung sa dividends, yan, patronage refund, tapos yung mga educational and training fund, optional fund, and community development fund. Okay. Which na parang naman siya, part as social responsibility ng isang cooperative para pakatulong doon sa mas malawak na community, kumbaga. So, doon naman siya napupunta. Okay. And then, yung iba pa ay napupunta saan? Sa dividends. Dividends. No? So, dinidistribute po doon sa ating mga members. So, sige sir, ano ba ang dividend? So, yun. Since pag-usapan natin sa dividends, so, ayan ang ating last na, financial terms na dapat parang every member na at least magkaroon sila ng idea. Siguro parang ito sir, inaantay ng topic ng lahat. Ay, oo. Lagi naman yan. Kahit saan. Di ba? Kahit saan. Pag nakita yung percentage ng dividends, go na agad. Yun nga sir, parang napag-usapan din na last week na ni Sir Eric, na wag parang nang nakikita lang ng gustong magpa-member ng isang cooperative ay yung advantage eh. So parang yung disadvantage hindi na nakikita, kung ano ba yung dapat i-take na risk, na kaakibat ng pag-join doon sa isang cooperative or anumang klaseng business yan na pag-i-investan niya. So parang ito yung isa sa mga common talaga na doon lang nakatutok. Parang sa advantage na lang, di ba? And lalo sa interest rate ng dividendo, Yes, di ba? ng interest rate. So okay naman po yun, no? Kasi syempre naiintindihan naman po nating lahat na bakit tayo nag-i-invest ay para syempre hopefully long term ay kumita yung ating pera, no? Pero katulad nga po nung sinabi natin sa inyo nung mga lalo doon sa mga umattend ng GA natin, di ba? Na parang kaya naman natin ito ginagawa ay pang long term sana ng ating mga ng ating community as a whole, di ba? Kasi ang co-op po is sana holistic yung approach di ba? Pagdating sa financial solutions or pagdating sa sa wealth building Yes. Halimbawa next week magkakaroon po ng meeting para sa joint venture ng isang hospital shares ang mga members ng iPro, di ba? Para saan ito? Para nang sa ganon kahit papaano meron tayong investment na mas mura compared kung didiretso mong kukuhanin sa mga ospital kasi hospital ngayon, laki ng kita, di ba? So yung shares nila ang mahal masyado sa ngayon, So naghanap po yung sa co-op natin na syempre at least ma-maximize man lang natin yung
advantages ng pag-i-invest sa isang ospital, di ba? So magagawa natin 'yon sa mas murang halaga and na magbe-benefit yung buong community natin in the future, no? Kasi sabi nga natin sa mga ospital kasi, Sir Gian, ngayon bago ka makapag-practice, minsan nire-require nila yung mga doktor na magkaroon ng share doon sa ospital na yon, which is tama naman siya, di ba? Pagdating sa negosyo, kung titingnan mo, pag shareholder ka kasi ng isang business, parang meron kang ownership, sense of ownership, may care ka para doon sa mangyayari overall sa sa hospital na yon. So tama naman. Nga lang syempre, papaano doon sa mga members natin na hindi naman tulad natin, 'di ba? Hindi ka naman nanggaling sa mayamang pamilya. Tama. Yung anak mo halimbawa gustong maging doktor in the future, tinagpos nyo lang, 'di ba, ng pamilya nyo na makapagtapos siya, magaling naman, so nakagraduate. Nga lang pagka-graduate niya, since wala siyang connection doon sa ibang mga ospital, parang bubunuin niya na naman 'yon. So parang 'yun naman yung purpose ng sa hospital shares natin, no? So kung mapapansin nyo po, yes, hindi siya monetarily rewarding siguro and medyo mas mabagal doon sa iPro, pero yung mga bagay na yun ay sinusubukan na natin siyang i-prepare para sa lahat, no? So parang hindi man pasok ang rate ng dividendo halimbawa ng iPro, no, sa inyo or sa atin, at least doon sa mga ibang efforts ay dapat yun yung mga dapat na makita natin, no? Kung saan papunta, hindi lang kung nasaan siya ngayon agad-agad. Yes, dahil yun naman important, sir, diba? Para maging long-term and sustainability ang growth din sa cooperative. So pagka nagtuloy-tuloy naman yun, sir, magandang andun sa dividends para sa mga members. Oo, syempre naman, no? Pero ayun nga po, balik tayo sa dividendo. So dividendo po, yung net surplus, ibawas mo yung reserve fund, ibawas mo yung mga iba pang statutory na deductions, etc. So kung ano man po yung matitira doon, yun po yung i-distribute na dividendo sa lahat ng mga miyembro, no? So ito lang talaga yung kumbaga parang hindi na masyadong kailangan ng co-op yung pera na yon kung tutuusin, no? Pero syempre, lahat naman ng co-op and lahat naman ng business kinakailangan ng pera. Yes. 'Di ba? So kaya tayong mga miyembro, meron po tayong mga duties talaga, 'di ba? Doon sa cooperative, una diyan is makumpleto natin yung bayad ng mga subscribed shares. Parang gano'n, So kung tayo po ay merong mga dividendo nakikitain, parang mas maganda na kung hindi pa tayo fully paid, pangbayad na lang natin. Kumbaga, hayaan na lang nating mag-compound doon yung mga dividends na kinita natin, no? Kasi syempre, kinakailangan nga rin po nating bayaran muna sana lahat yun. Tama. Diba? So, ayun po. So, depende naman po yan sa policy ng ating kooperatiba. Katulad po nung napag-desisyonan natin or na-discuss natin doon noong last GA natin, Sir Gian. Para po doon sa mga miyembro natin na hindi pa fully paid, pagdating doon sa kanilang subscribed shares, di ba? Dahil binibigyan lang tayo ng CDA dyan ng 2 years. 2 years dapat fully paid mo na yung mga shares. So since may mga members tayo na hindi pa fully paid and then nag-declare tayo ng dividend and patronage refund, so kung hindi pa man fully paid, sinabi natin doon na ilalagay na lang natin yun as bayad nila doon sa subscribed shares nila. Parang sa ganun, ma-equip din po natin yung pera and magamit natin sa pagpapaikot dito sa ating cooperative. Tama. Dahil pa lang naman din, sir. Baby pa lang naman. Oo, 2 years pa lang, di ba? 2 years pa lang. Yung 2 years kong anak, bulol pa. 2 years, di ba? Nung 2 years siya, bulol pa siya, di ba? So, and then medyo ginagabayan mo pa pag tumatakbo, baka hindi pa masyadong matatag, di ba? So, parang kung titingnan natin sa life cycle ng isang tao, so parang kailangan pa rin ng matinding alalay, kumbaga, ang isang baby ko. Okay. Tapos in addition lang din, sir, may nabasa kasi ako, parang meron palang difference ang dividends pagdating doon sa isang private corporation saka sa cooperative. Oy, ano yan? Kumbaga parang Share. sir, ko doon, 'di ba, parang ang alam natin pag dividends ay lang siya kung ano lang yung paid shares. So doon lang siya magbe-base ng allocation. Kung magkano ibibigay sa isang member o isang shareholder. Pero pagdating pala sa cooperative, ang pala doon, ang ibig sabihin ng dividends sa kanila kung paano din yung typically parang ina-allocate yung dividends based doon sa amount ng business na kinoconduct na nagjo-join ng isang members. So kumbaga parang may participation talaga doon sa business na ginagawa ng mga business na ginagawa sa cooperative.
Parang ang purpose daw nun, sir, is hindi lang para to rewards yung mga members, kundi parang may reinforce din yung cooperative principles na magkaroon ng equal distribution of share doon sa mga members. Okay. Para hindi lang, no? Kumbaga parang nag-invest lang. Opo, sir. Hindi lang basta nag-invest ka, meron ka share. Period. Period, yun na. Magkano? Ayun. Which is tama din naman yun, di ba? Kasi yun naman po yung kumbaga yun ang cry naman ng leadership team ng ng iPro ngayon, no? Ng management and then ng sa board na kung kaya din naman ng oras natin parang share your time, talent and treasure doon sa sa ating cooperative, no? Kung saan po pwede. Katulad ni Sir Nap, 'di ba? Ang ating bagong chairman ng education. Sir Nap, hello ka Sir Nap. Andiyan ba si Sir Nap? Kung nanonood ka, sir, eto na, save mo na to. Tapos sila Sir, ano yung pangalan nila, Sir? Committee ng OFWs, di ba? So, pwede rin. Gumawa na tayo ng committee para sa OFW. So, yung mga po na yun, no? Kasi kailangan talaga ng, syempre, mas maraming talent na maibibigay natin, di ba? Mas maraming isip, mas madali nating mapapalago yung cooperative natin, especially now na multi-purpose na po ang iPro Cooperative. Parang kumbaga ang dami ng negosyo na pwede mong pasukin, no? Lalo pagdating sa agri. And pagdating kasi sa agri dito sa atin sa Pilipinas, supported 'yan ng government natin, no. Makikita niyo po 'yon sa sa interview natin with yung sa Cabseeds, no, na kung paano nilang napalago yung cooperative nila, and hopefully since tayo nga ay nandito sa Nueva Ecija, no, agri na lugar naman talaga ito rin kung tutuusin, ma-maximize natin yung other benefits para doon. Dami, sir. Daming learners dami. sa Cabseeds. Dami. So kanina nga po, may mga letters na 'di ba? Yung sinend ko sa group chat. Mga parang pro forma ng mga letters, parang seeking yung mga help and kung paano nating ma-maximize yung mga lahat ng resources na available para sa atin. Which yun na talaga, sir. Parang kailangan talaga natin ng participation ng mga members. Para na sa ganun ay magtuloy-tuloy ang ating vision and purpose para sa lahat. Dahil naman, sir, para sa lang naman din yun. Para sa atin lang din naman, sa mga members and sa community. Lalo sa mga matatanda nating members, para po sa mga anak natin, di ba? O sa may mga pamilyang miyembro natin. Well, para na rin sa kanila, di ba? Yes, monetarily in the future, para syempre pang buhay, di ba? Pero yung ibang mga benefits na sinusubukan nating gawin dito sa atin sa co-op, like yung sa hospital shares na yan, di ba? So at least, kumbaga, parang meron kang parang may advantage ka na kaagad in the future just by being part of the community. Tama. So wala nang problem yung mga future generations. Yung mga challenges na na kinaharap natin, 'di ba? Yung wala kang connection, hindi mo alam kung paano magsisimula ng negosyo, hindi mo alam kung sino ang tatanungin pagdating sa bagay na ito, yung education na kinakailangan mo, even yung financial na pangangailangan mo, di ba? Kapag ikaw ay nag-expand ng business, so yung mga yaan, hindi naman na po basta pera kasi ang kinakailangan dyan. Kinakailangan mo dyan is connection. Kinakailangan mo dyan ay community. Kung sino ang tamang tao na dapat tanungin. Tama. So, ayun po. Katulad nga, sir, nung kunyari, si Matt M. Construction, meron siyang project na 3-story building doon sa Bungabon. Di ba? Andun na ako ngayon sa Bungabon. So, since member siya ng cooperative, syempre, gusto mo rin siyang tulungan. So, papaano natin siyang tutulungan? Hindi naman monetarily, pero halimbawa, doon sa lugar namin sa Bungabon, meron akong makakilala doon na supplier sa construction, meron akong mga tao doon na nakakilala na po pwedeng gumawa para doon sa, na parang i-hire niya, na mapagkakatiwalaan para doon sa project niya. Para syempre hindi na manggagaling sa Pampanga or kung saan man yung mga yung mga tao na gagawa doon. Kasi parang rin yun, sir, no? Too costly. Oo. At saka syempre, kung kukuha man siya ng taga Bungabon lang din naman doon ng mga tao, syempre mas mainam na parang may magre-refer na lang sa kanya. Parang sa ganun, alam mong kahit paano, di ba, may edge ka na okay, referral naman ito ng isang member, baka mapagkakatiwalaan naman ito kahit paano. So, ayun po. Napaka-nice. So, okay. So, sige sir. Wala naman yata tayong question, no? Oh, sir. Wala naman na. Oo.
Alright, Mga so watcher natin dyan, si Ma'am JB. oo. Hi ma'am. Konti lang ngayon at nagkaroon ng technical Oo nga. issue na naman. Anyway, it's okay. I-comment niyo lang po yung inyong mga comment or yung inyong questions sa comment section below ng video na ito kung pinapanood niyo po siya via replay, no? And maraming salamat po. Una Sir Gian sa sa pagsama sa amin dito. And maraming salamat po sa lahat ng miyembro at mga magiging future members po ng iPro Cooperative na nanonood ngayon and nanonood sa replay. Tama. Yun ang kailangan natin, sir. Maraming members. Okay, so that's it. So see you po sa susunod nating session, sa ating kwentuhan session next week, every Wednesday. And sa YouTube, may replay naman na pipinopost dyan. So maraming salamat po at parati po nating tatandaan na ang kasaganaan ng buhay ay napagtutulungan.